Mga ka-DC, kumusta kayong lahat? Maraming salamat ulit sa inyo sa panonood at pakikinig sa mga uploads natin ha. Salamat din sa mga bagong subscribers natin at mga solid supporters mula pa sa Dakilang Crisanto at Kuya Lu. Nakakatuwa yung mga comment nyo. Doon nga pala sa mga hindi pa nakakapanood ng mga nauna nating upload dito sa channel, pwede kayo mag-marathon at balikan ang mga yun at panoorin. Dahil sa suporta nyo, tapusin nyo nga palang video natin ha para marinig nyo yung mga shoutout at trivia na rin tungkol sa akin bilang narrator nyo na si Kuya Louie. Doon nga pala sa mga hindi makapaniwala na ako nga si Lottie sa unang Tagalize version ng Sarah ang munting prinsesa nung 90s. Totoo po yun. Ganun kaliit ang boses ko. Kaya boses batang babae ako. Bago tayo magpatuloy, huwag nyong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe ha. Malaking bagay yan para sa channel natin. Sa mga nagtatanong kahapon kung sinong sinampol ko, siya nga po pala si Frodo ng Lord of the Rings. Siya pala yun? Oh, naalala nyo na? Ngayon naman, balik tayo sa mga anime na naging karakter ko at binosesan ko nung pinalabas ang Tagalize version dito sa Pinas. Sa mga mahilig sa basketball dyan at anime fans din. Kilala nyo ba siya? Itong may pulang buhok na mahusay mag-basketball naman ang isa sample ko sa inyo. Oh, pakinggan nyo ha. Kuroko, ibigay mo sa akin ang bola at akong bahala sa mga yan. Pagdadadakdakan ko yan. Oh, ano? Ayos ba? Dahil basketball fan ako mula pagkabata, tuwang-tuwa ako nung napili ako para busesan siya. Oh, comment nyo nga kung sino siya. Bago pa tayo mapunta sa usapang bola, simulan na natin ang kwento. Han, maaga ako nga alis ngayon ha. May meeting kasi sa site at baka gabihin din ako ng uwi. Ikaw, may gagawin ka ba ngayong araw? Baka mag-gym ako. Tapos coffee lang sa labasan. Ingat ka ha. Huwag mo masyadong i-stress ang sarili mo sa trabaho. Ikaw din ha, mag-iingat ka mamaya. Opo, architect. Maagang umalis si Hernan dala ang mga plano at dokumento para sa proyekto nila sa lungsod. Isa siya sa mga batang architect na unti-unti nang nakikilala sa kumpanya nila. Kaya lagi siyang abala at halos walang pahinga. Si Veron naman, naiwan sa kondo nila at sanay na sa ganitong setup. Yung araw-araw na aalis si Hernan, babalik paggabi na at minsan pagod na kaya diretso nang nakakatulog. Noong una, okay lang sa kanya. Sa katunayan, doon niya pa nga nakuha ang atensyon ni Hernan noon sa pagiging malambing, maasikaso at laging malumanay ang boses kahit simpleng salita lang. Subalit lumipas sa mga buwan, unti-unting naging routine ang lahat. Si Veron ang unang lumapit noon kay Hernan. Noong nagsisimula pa lang ito sa trabaho bilang architect. Mahirap lang siya noon at may mga naging karelasyon na puro simpleng lalaki lang. Mga tricycle driver, construction worker, mga lalaking walang pangarap na hindi gaya ng buhay na nakikita niya kay Hernan. Hindi naman sinasadya ngunit noong makita niya si Hernan noon sa isang project site na maayos manamit at may ibang klase ang tindig kumpara sa mga nakasanayan niya, siya ang unang nagpakita ng interes. Malambing siya magsalita noon. Madalas magpatawa at hindi nagtagal, si Hernan ang nahulog sa kanya. Ngayon, kasal na sila at nakatira sa syudad. Maayos ang buhay nila ngunit may mga bagay na unti-unting hindi napapansin ni Hernan. Kinaumagahan, pumunta si Veron sa site kung saan nagtatrabaho ang asawa. Hindi niya ito madalas gawin ngunit minsan, pinupuntahan niya ito para lang makita kung paano ito magtrabaho at para rin makapaglibot-libot sa labas ng kondo. Mainit ang paligid, maingay ang mga makina, at abala ang mga construction workers sa pagbubuhat at paghahalo ng simento. Lumapit siya sa isang foreman na abala sa pag-utos sa mga tauhan. Magandang araw. Nandito ba si Hernan? Magandang araw po, ma'am. Nandun po sa kabilang bahagi si Sir Hernan, ma'am. Kausap yung mga engineer. Ganun ba? Ikaw bang foreman dito? Opo, ma'am. Ang init dito Mabuti at sanay kayo sa ganitong trabaho, no? Sanay na po, ma'am. Araw-araw pong ganito eh. Kahanga-hanga talaga ang kasipagan nyo. Saka,
Daig nyo pa naka-gym sa ganda ng katawan nyo ha. Batak po kasi sa trabaho kaya ganito. Ngumiti lang si Veron habang bahagyang hinaplos ang pawisang braso ng lalaki na parang wala lang. Nakala mo, kaswal lang niyang kausap. Subalit kahit gaano kasimple yun, may kakaibang dating sa paraan ng pagngiti niya at pagtitig na parang natural lang sa kanya ang maging magaan makipag-usap sa kahit sino. Lalo na sa mga lalaki. Hindi na siya nagsalita at naglakad na siya palayo na parang walang nangyari. Oh, Veron, anong ginagawa mo dito? Oo, baka madulas ka dito sa site. Hinahanap kita. Saka, dinalang kita na makakain. Tsaka nag-text naman ako sa'yo na pupunta ako ah. Ganun ba? Busy kasi ako kaya hindi ko napansin. Hindi ko naman alam na ganun ka ka-busy. Gusto ko lang naman na makita ka nagtatrabaho. Next time, hintayin mo muna ang text ko bago ka pumunta para mahintay kita sa labas. Baka mamaya kasi mahulugan ka ng mga mabibigat na bagay dito sa site. Mahirap na. Oo na, boss. Grabe ka naman. Yun kaagad ang iniisip mo. Sumabay si Veron kay Hernan habang naglalakad sila palabas ng site. Halatang iniisip pa rin ni Hernan ang trabaho. Habang si Veron naman, panay ang tingin sa paligid. Kinagabihan, habang nasa kondo na sila, tahimik lang si Hernan sa laptop niya habang nagre-review ng mga plano. Si Veron naman, nasa couch at nag-i-scroll sa cellphone. Ngunit maya't maya ang tingin sa asawa niya. Lagi ka na lang ganyan. Laptop, trabaho, plano. Wala ka na bang pahinga? Kailangan kasi matapos to agad Deadline na Minsan nga naiisip ko, mas may oras ka pa talaga dyan kaysa sa akin. Yung buong araw ka nang nasa trabaho tapos pag uwi mo dito, trabaho pa rin ang inaatupag mo. Hindi naman sa ganun. Para rin naman sa atin to kaya intindihin mo na muna. Oo na, alam ko naman. Lumipas ang ilang araw, naging routine ulit ang buhay nila. Si Hernan, halos hindi na mapakali sa dami ng project. Si Veron, mas madalas lumabas at nag-gym, coffee shop, minsan shopping lang kahit wala naman talagang kailangan. Isang hapon, nasa gym siya kasama si Viveka. Oy girl, nakita kita kahapon sa labas ng kondo nyo Parang may kausap ka na naman akong sinong lalaki. Sino naman? Hindi ko kilala, Pero sa bagay, hindi na ako magtataka. Kahit sinong lalaki naman, feeling close ka talaga Buti di nagagalit si Hernan. Grabe ka naman. Saka bakit naman siya magagalit? Nakikipag-usap lang ako. Ang OA mo. Sus, kilala kita, no? Haliparot ka talagang babaita ka. Alam mo, kahit kailan pahamak talaga yung bibig mo. Hayaan mo na nga lang ako. Sa ganito ang trip ko Ay nako, trip mo talaga magpakilig ng mga lalaki. Basta ako sinasabi ko sa iyo babae, habang hindi pa napapansin ni Hernan yung ganyang ugali mo, baguhin mo na yan, day. Hirap na at baka mawalan ka pa ng asawang may datong. At sino nagsabi sa'yo na mawawala si Hernan sa akin? Saka, kasalanan ko ba kung masyado akong charming sa mga lalaki? Hoy, day, hindi ka charming. Sinasadya mong akitin ng mga lalaki dahil gusto mo ang atensyon na nakukuha mo sa kanila. Alam mo, kung hindi lang kita kaibigan, binatukan na kita. May asawang tao nangaakit pa ng iba. Napataas na lang ang kilay ni Veron sa sinabi ng kaibigan. Sanay na siya rito kaya kahit ano pa ang sabihin nito, wala siyang pakialam. Kinabukasan, Han, may lakad ka pa ba pagkatapos ng meeting niyo mamaya? meron pa yata May kakausapin pa kaming supplier pagkatapos. Bakit? Wala lang. Nakala ko kasi maaga kang makakauwi ngayon. Ilang araw ka na rin kasing madaling araw halos makauwi Pasensya na, Hana. Alam mo namang hindi ko namang gusto na halos wala na akong oras sa'yo. Hayaan mo at babawi ako. Malumanay na sabi ni Hernan habang inaayos ang suot niyang polo sa harap ng salamin. Si Veron naman, nakaupo sa kama habang pinapanood siya. Hindi naman sila nag-aaway ngunit may mga oras na parang magkaiba na agad ang direksyon ng araw nila pagkagising pa lang. Noon kasi,
Kahit simpleng almusal lang sa labas o sabay na panonood ng movie sa gabi, na-excite pa silang dalawa. Subalit habang lumalaki ang mga proyekto ni Hernan, mas madalas na itong wala kaysa nasa bahay. Naiintindihan yun ni Veron ngunit may mga pagkakataon pa rin na hinahanap niya ang dating lambing at atensyon ng asawa niya. Kaya siguro mas lalo siyang nasanay na kunin ang saya niya sa ibang bagay. Sa mga lakad, sa pagpapaganda, at sa maliliit na atensyon na nakukuha niya mula sa ibang tao. Bandang tanghali, dumaan si Veron sa pet clinic para sunduin ang aso nilang bagong groom. Habang hinihintay niya yon, may lalaking staff na lumabas dala ang maliit nilang Pomeranian. Ma'am, tapos na po siya. Mabait naman po kaso medyo makulit nung paliliguan eh. Mana sa akin, ayaw rin ng matagal naliligo. Pero bagay po sa inyo. Pareho kayong cute. Nako, bulero ka ah. Ganyan ka ba sa lahat ng customer nyo? Hindi naman po. Talaga lang ah. Pero gusto ko yung ganyang ugali. Mas lalo kang gumagwapo. Bahagyang natawa si Veron habang kinukuha ang carrier ng aso nila. Hindi naman niya pinahaba pa ang usapan ngunit bago siya tuluyang lumabas, lumingon pa siya saglit at nginitian ulit ang lalaki. Napailing na lang ang groomer habang sinusundan siya ng tingin palabas ng klinik. Pagdating ng hapon, dumiretso naman siya sa gym kung saan naghihintay na si Viveka. Pagpasok pa lang nila, napansin agad ni Veron ang bagong instructor na nagtuturo sa kabilang grupo. Uy bakla, ang gwapo ng bago niyong coach ha. Ayun ka na naman, kapapasok pa lang natin ha. Bakit? Tumitingin lang naman ako ah. Sus, kilala kita ha. Mamaya niyan ngingiti-ngiti ka na naman dyan. Bakit? Malay ko bang lapitin ako ng gwapo? Napailing na lang si Viveka habang tinatawanan siya. Makalipas ang ilang minuto, lumapit ang instructor para ayusin ang posisyon ni Veron habang nagwo-workout. Ma'am, medyo diretso lang po ang likod para hindi sumakit ha. Coach, baka naman gusto mo na akong baliin yan ah. Hindi naman po. Mali lang po talaga ang pwesto nyo kanina. Ikaw kasi, ang seryoso mo masyado. Nakaka-pressure tuloy. Napangiti ang instructor bago bahagyang umiwas ng tingin. Trabaho lang po, ma'am. Eh bakit parang namumula ka? Mas cute ka kanina nung namumula ka eh. Biglang natawa si Viveka sa gilid habang napaubo naman ang instructor sa hiya. Babae ka talaga? Tigilan mo na nga yung tao. Bakit? Wala naman akong ginagawa ah. Totoo namang cute siya. Oo na, haliparot! Habang nagpatuloy ang workout nila, hindi maiwasan ni Viveka na mapailing na lang tuwing may lalaking napapatingin kay Veron. Hindi naman kasi ito ang tipong sobrang revealing manamit o pilit nagpapapansin. Ang problema, alam ni Veron kung paano tumingin, ngumiti, at magsalita ng may halong lambing kahit simpleng usapan lang. At mas lalong lumalala yun kapag bored siya o gusto niya lang aliwin ang sarili niya. Sa totoo lang, matagal na yung napapansin ni Viveka ngunit wala rin naman siyang magawa dahil parang natural na talaga kay Veron ang ganong pag-uugali. Samantalang si Veron naman, hindi niya nakikita yun bilang mali. Para sa kanya, harmless lang lahat. Hindi naman siya nakikipagrelasyon. Hindi naman siya sumasama sa iba. Gusto niya lang ang pakiramdam na napapansin siya. Kinagabihan, sabay umuwi sina Veron at Hernan matapos sunduin siya nito sa gym. Tahimik lang noong una hanggang mapansin ni Hernan na mayat maya ang ngiti ni Veron habang may tinitignan sa cellphone. Oh, anong meron? Kanina ka pa nakangiti dyan ah. Wala. May pinakita lang si Viveka na video. Sure ka? Baka may kachat ka ng iba dyan ah. Siloso ka talaga minsan no? Hindi sa seloso. Minsan lang kasi parang sobra ka na maging malapit sa ibang lalaki. Bahagyang natahimik si Veron bago siya napatingin sa asawa niya. Nakikipag-usap lang ako. Grabe ka namang mag-isip. Alam ko, pero minsan kasi iba tumingin sa iyo yung mga lalaki. Hindi ka ba aware doon? Problema na nila yon.
kung mabilis silang kiligin. Napabuntong hininga si Hernan at hindi na nagsalita pa. Sanay na rin siya minsan sa ganong sagutan nila. Kahit noong mag-boyfriend pa lang sila, ganun na talaga si Veron. Madaling makagaangan ng loob ng ibang tao, lalo na ng mga lalaki. Noong una, ipinagmamalaki pa nga yun ni Hernan dahil pakiramdam niya, maswerte siya sa magandang asawa na kayang makisama sa kahit kanino. Ngunit habang tumatagal, may mga pagkakataon na hindi niya maiwasang mailang sa paraan ng pakikipag-usap ni Veron sa iba. Hindi naman niya ito nahuhuling may ginagawang mali, kaya lagi na lang niyang pinipili na intindihin ng asawa niya kaysa pag-awayan pa yun. Kinabukasan, habang nasa cafe si Veron mag-isa at umiinom ng iced coffee, napansin niyang may lalaking nakatingin sa kanya mula sa kabilang table. Nasa late 30s na siguro ito. Maayos manamit at halatang may kaya sa buhay. Ilang beses niya yung nahuling sumusulyap sa kanya kaya bahagya siyang napangiti bago nagkunwaring abala sa cellphone niya. Makalipas ang ilang minuto, tumayo ang lalaki at dumaan sa tabi ng table niya. Tinanong siya nito kung siya ba raw ang asawa ng architect na si Hernan. Napangiti agad si Veron. Kahit simpleng usapan lang yon, hindi napansin ni Veron na habang pinanonood siyang umalis ng lalaki, bahagya na naman siyang napangiti mag-isa. Bakas kasi sa mata ng lalaki ang labis na paghanga sa kanya. Nang sumunod na araw, Han, samahan mo naman ako mamaya sa corporate event. Halos lahat ng architects at investors nandun daw. Biglaan naman yata yan, Han. Kanila lang din kasi nag-confirm yung kumpanya eh. Ayoko naman pumunta mag-isa dun. Bakit? Nahihiya ka ba kapag walang magandang asawa sa tabi mo? Hindi pero mas gusto ko lang talaga pagkasama kita. Napangiti si Veron habang nakatingin kay Hernan na abalang nagsusuot ng relo. Ilang araw na rin silang halos hindi nagkakasabay ng maayos dahil sa trabaho nito, kaya kahit papano, natuwa rin siya sa pag-aya nito sa event. Hindi man yun simpleng dinner date, at least makakalabas silang dalawa ng hindi tungkol sa grocery, kondo o trabaho ang usapan. Pagkaalis ni Hernan para tapusin ang ilang aasikasuhin sa opisina, agad namang tumayo si Veron at humarap sa salamin. Ilang dress agad ang inilabas niya sa cabinet bago tuluyang pumili ng fitted na long black dress na may mababang neckline. Hindi naman sobrang hubad, ngunit sapat na para mapansin ang katawan niya. Alam niyang maraming tao sa event, at kahit hindi niya aminin, gusto niya talaga ang pakiramdam na may napapatingin sa kanya. Kinagabihan, sabay dumating sina Hernan at Veron sa hotel kung saan ginaganap ang corporate event. Maraming kilalang architects, engineers, contractors at negosyante ang naroon. Pagpasok pa lang nila, ilang tao agad ang bumati kay Hernan. Architect Hernan, buti nakapunta ka. Oo naman sir, sayang din ang networking At siya siguro ang asawa mo. Oo, siya nga ang asawa ko, si Veron. Good evening po. Naku, architect, ang swerte mo talaga. Napangiti lang si Hernan habang bahagyang napahawak sa likod ni Veron. Sanay na rin siyang purihin ng asawa niya kahit saan sila magpunta. Habang tumatagal ang event, mas naging abala si Hernan sa pakikipag-usap sa ibang architects at investors. Si Veron naman, nagsimulang mainip habang hawak ang wine glass niya. Han, iikot muna ako ha. Sige, pero baka mawala ka rito Marami pa namang tao. Hindi naman ako bata, no? Babalikan na lang kita at magpapahangin lang ako. Dahan-dahang naglakad si Veron sa paligid ng function hall habang pinanonood ang mga taong abala sa kani-kanilang usapan. May ilang lalaking napapatingin sa kanya habang dumadaan siya, ngunit sanay na siya ron. Hindi na nga niya minsan alam kung natural lang ba talaga sa kanya ang ganong epekto sa mga lalaki o sadyang gusto niya rin yung pakiramdam na hinahangaan siya. Habang naglalakad,
Napadpad siya sa mas tahimik na bahagi ng venue kung saan naroon ang minibar. Doon niya napansin ang isang lalaking mag-isang nakaupo habang tahimik na umiinom ng whiskey. Medyo may edad na ito ngunit halatang maalaga sa katawan. Mestizo, maayos manamit, at iba ang dating kumpara sa ibang lalaking nakilala niya. Hindi ito yung tipong agad-agad sumusunod ng tingin sa babae. Tahimik lang itong nakaupo habang nakatingin sa hawak na baso. At yun ang mas lalong nakakuha ng atensyon ni Veron. Lumapit siya sa bar at umorder ng wine bago umupo sa bakanting upuan malapit sa lalaki. Tahimik muna siyang uminom habang palihim na sinusulya pa nito. Ilang sandali pa, binigyan na siya ng wine ng bartender. Thank you. Red wine? Oo. Bakit? Parang hindi bagay sa'yo eh. Talaga? Ano bang bagay sa akin? Sa ganda mong yan, mas bagay sa'yong uminom ng champagne. Hindi ko alam kung compliment ba yan o warning. Bahagyang kumabog ang dibdib ni Veron habang nakatingin sa lalaki. Hindi ito katulad ng ibang lalaking madali niyang napapaikot sa simpleng ngiti lang. Kalma lang ito magsalita ngunit ramdam niya agad ang confidence nito. At mas lalo siyang na-curious doon. Saglit siyang uminom bago kunwaring may inaabot sa kabilang gilid ng lalaki. Nasa tabi kasi nito ang lalagyan ng tissue. Bahagya siyang yumuko at sumandal pasulong para maabot yun. Dahil sa suot niyang dress, halos dumikit ang dibdib niya sa braso ng lalaki. Hindi naman siya nagmamadali umatras. Alam niyang napansin nito yun. Ay, sorry. Ang layo pala. Here. Thank you. Akala ko mahuhulog pa ako kanina. Buti na lang, nandyan ka. Bahagyang natawa si Leandro habang nakatitig sa kanya. Habang tumatagal ang usapan nila, mas naging komportable si Veron. Hindi niya namamalayang nakakarami na rin siya ng inom habang tuloy-tuloy ang kwentuhan nila tungkol sa trabaho, buhay, at kung ano-ano pa. Hindi rin niya napansin na mas madalas na siyang tumatawa kaysa kanina. Samantalang si Leandro naman, tila matagal nang hindi nakakaramdam ng ganong gaan sa pakikipag-usap. Ilang buwan na rin kasing puro ospital, trabaho at problema ang buong araw niya kaya nang makausap niya si Veron, pakiramdam niya biglang may ingay na pumasok sa tahimik niyang buhay. Hindi niya alam kung dahil ba sa alak o dahil matagal na rin siyang napapagod. Ngunit natagpuan niya ang sarili niyang mas gustong manatili roon kaysa bumalik agad sa realidad niya. Maya-maya pa, inilabas nito ang cellphone at inilapag sa bar counter. May social media account ka ba? Bahagyang natigilan si Veron. Alam niyang mali yun ngunit dahil medyo tipsy na rin siya at nadadala sa saya ng usapan nila, mabilis niyang sinabi ang account niya. Meron. Pwede bang i-add kita? Depende. Mamaya baka scammer ka eh. Mukha ba akong scammer? Hindi naman. Mukha ka lang maloko sa mga babae. Pero ayos lang. Pogi at macho ka naman eh. Napatawa si Leandro habang tinatype ang pangalan niya sa cellphone. Makalipas ang ilang minuto, nagpaalam si Veron na pupunta muna ng restroom. Habang naglalakad siya sa hallway, bahagyang nahilo na siya sa dami ng nainom. Pagliko niya sa may lobby, bigla niyang nakita si Hernan na kausap ang ilang investors. Agad namang napatingin ito sa kanya. Oh, Han, okay ka lang? Oo. Medyo nahihilo lang ako. Uminom ka? Ilang wine bang nainom mo? Konti lang naman. Anong konti lang? Namumula ka na oh. Napailing si Hernan habang bahagyang inaayos ang buhok ni Veron na nakadikit na sa pisngi nito. Mula noon, hindi na halos iniwan ni Hernan si Veron buong gabi. Kahit saan ito magpunta, kasama na niya ang asawa. Subalit kahit nakasandal na siya kay Hernan habang pauwi sila, hindi maalis sa isip ni Veron ang lalaking naiwan sa bar area.
At sa kabilang banda ng hotel, tahimik namang nakaupo si Leandro habang nakatingin sa cellphone niya. Naroon na ang pangalan ni Veron sa search bar ng social media account niya. At hindi niya namalayang matagal na pala siyang nakangiti mag-isa. Kinabukasan, nanatiling nakahiga sa kama si Veron kahit gising na siya. Hawak niya ang cellphone habang nakatingin sa kisame na parang wala siyang ganang bumangon. Wala si Hernan dahil maaga itong umalis at may 3-day convention ito sa Cebu. Nag-iwan na lang ito ng note sa bedside table nila na umalis na ito at hindi na siya ginising dahil alam nitong may hangover pa siya sa dami ng nainom niya nung gabi. Habang nakahiga siya, biglang tumunog ang cellphone niya. Audio call yon sa messenger mula sa nagngangalang Leandro. Hello? Si Veron ba to? Oo. Sino to? Si Leandro. Yung nakausap mo kagabi sa hotel bar. Ikaw pala. Leandro pala ang pangalan mo. Bakit ka tumawag? Wala lang. Gusto ko lang marinig ang boses mo. Sus, talaga lang ha. Huwag mo sabihin na na-miss mo agad ang boses ko. Kagabi lang naman tayo nagkakilala. Gusto ko lang malaman kung okay ka pa after kagabi. Okay lang naman ako. Medyo tipsy lang ako kagabi kaya hindi na nagtagal ang pag-uusap natin. Alam ko, kaya hindi na rin kita kinulit kagabi. Sandaling natahimik si Veron habang hawak ang cellphone. Hindi siya agad sumagot. Hindi rin niya maintindihan kung bakit hindi niya basta binababa ang tawag. Hindi naman ito ang tipo ng usapan na kailangang pahabain. Ngunit hindi rin siya nainip. Sa kabilang linya, si Leandro nakaupo sa isang upuan sa hospital hallway. May mga dumaraan. May ingay na mga nurse at may mga monitor sa loob ng kwarto kung nasaan si Regina. Ngunit hindi niya masyadong pinapansin lahat yon. Mas nakafocus siya sa boses sa kabilang linya kaysa sa paligid niya. Parang ang weird mo. Bakit naman? Weird na bang pagtawag? Oo, nagtataka lang kasi ako. Baka naman nahuhulog ka na sa akin ha. Bakit? May masama ba? Wala naman sigurong magagalit, di ba? Saka, mahirap kang kalimutan agad pagkatapos ng usapan natin kagabi. Alam mo, ang seryoso mo magsalita. Ganun talaga ako eh. Basta interesado ako sa isang tao. Napatingin si Veron sa kisame. Bahagya siyang napangiti na hindi niya napapansin. May kakaibang kiliti ang hatid ng atensyon na binibigay sa kanya ni Leandro. At yun ang gusto niya. Ang pakiramdam na hinahabol siya at nagbibigay ng effort para lang kausapin siya. Mga dating ginagawa ni Hernan na hindi na nito nagagawa ngayon. Marami pa silang napag-usapan at hindi na malaya ni Veron na sumasakay na siya sa trip ng lalaki. Pagkababa ng tawag, nakatitig lang si Veron sa cellphone niya ng ilang segundo na may kakaibang ngiti sa labi. Sa kabilang banda, si Leandro naman, sandaling nakaupo lang matapos ibaba ang tawag. Nandun siya sa ospital mula pa kaninang madaling araw. Tulog ang karamihan sa hallway at tahimik lang ang paligid maliban sa tunog ng monitor at yabag ng mga nurse na dumaraan. Hindi alam ni Veron na sa likod ng kalmadong boses ni Leandro, may magulong buhay itong pilit inaayos. May sakit ang asawa nitong si Regina. Ilang buwan na itong pabalik-balik sa ospital dahil sa cancer. At habang lumalala ang kondisyon nito, tila lalo ring lumalayo ang loob ni Leandro sa kaawa-awang babae. Dahan-dahang tumayo si Leandro at sumilip sa loob ng kwarto. Nakahiga si Regina habang nakapikit. Payat na ito kumpara noon at halos wala ng buhok dahil sa chemotherapy. Sa gilid ng kama, may ilang gamot na nakapatong sa mesa. Naroon din si Jermaine. Tahimik itong nakaupo habang nagbabasa ng messages sa cellphone. Hindi tunay na anak ni Leandro si Jermaine. Anak ito ni Regina sa una nitong nakarelasyon at lumaki sa piling ng lola nito sa probinsya. Subalit ngayong lumalala na ang kondisyon ng ina,
Madalas na rin itong bumisita sa lungsod para magbantay. Pagpasok ni Leandro, agad siyang tinignan ni Jermaine. Kanina pa po kayo sa labas May tinawagan na ako. Bakit? May kailangan ka ba? Wala po. Nagtatanong lang naman ako. Hindi na sumagot si Leandro. Lumapit siya sa mesa at inayos ang dalang paper bag na may pagkain. Subalit kahit walang sinasabi si Jermaine, ramdam niyang may gusto itong itanong. Matagal na rin kasing napapansin ng dalaga ang pagbabago nito. Noon, kahit pagod si Leandro, nakikipagkwentuhan pa ito kay Regina. Ngayon, mas madalas pa nitong hawakan ng cellphone kaysa kausapin ng asawa. Lumipas ang ilang minuto bago dahan-dahang dumilat si Regina. Leandro, Gising ka na pala. kanina pa. Akala ko wala ka. Lumabas lang ako saglit. May kausap ka daw kanina. May tinawagan lang. Sa office ba yan? May inaasikaso lang. Bahagyang ngumiti si Regina ngunit halatang pagod. Naku, wag mo masyadong pabayaan ang trabaho mo dahil sa akin Hindi ko naman pinapabayaan. Hindi na sumagot si Regina. Muling namayani ang katahimikan. Hindi komportable si Jermaine sa eksena. Simula nang dumating siya nung isang linggo, paulit-ulit na niyang nakikita ang ganong eksena sa pagitan ng stepfather niya at ng mama niya habang ang lalaki ay laging mukhang distracted. Hindi naman ito pinapabayaan ng asawa. Nandyan siya, nagdadala ng gamit, nagbabayad ng bills, ngunit may kung anong nag-iba. At bilang anak, hindi yun nakalusot sa paningin ni Jermaine. Makalipas ang ilang sandali, muling tumunog ang cellphone ni Leandro. Messenger notification yon at mabilis niya itong sinilip. At kahit isang simpleng notif lang yon, napansin agad ni Jermaine ang pagbabago sa mukha nito. Tila biglang gumaan at parang may kung anong ikinatuwa ang lalaki. May magandang balita po ba? Wala. Bakit mo naman naitanong? Mukha kasing masaya kayo. Nakangiti kayo habang nakaharap sa cellphone nyo Bakit? Bawal ba? Leandro, nagtatanong lang naman si Jermaine. Ay, pagsabihan mo nga yung anak mo Huwag niya akong masyadong pinakikialaman. Daming tanong Hindi naman siya nakikialam. Tama na nga. Huwag ka na magsalita. Ayos na. Nakakarindi ang ingay niyo Bahagyang natigilan si Regina sa tono nito. Tila ayaw na nitong pahabain ang usapan. Si Jermaine naman, napatingin sa ina. Hindi niya gusto ang narinig. Pagdating sa cellphone, mabilis sumagot si Leandro. Subalit kapag tungkol sa kalagayan ni Regina, parang lagi itong nagmamadaling tapusin ang usapan. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang doktor para tingnan ang chart ni Regina. Good morning. Ma'am Regina, kumusta ang pakiramdam natin ngayon? Medyo nanghihina pa rin po. Expected pa rin yan after chemo. Dok, may results na ba yung tests? Meron na po pero kailangan pa nating obserbahan. Dok, gagaling pa ba ako? Huwag tayong mawawala ng pag-asa, ma'am. Pero kailangan tuloy-tuloy ang treatment. Habang kinakausap ng doktor si Regina, tahimik lang si Leandro sa gilid. Subalit hindi niya namalayang muli niyang nahawakan ng cellphone. At muli, napansin niyo ni Jermaine. Pag-alis ng doktor, muling nagsalita si Regina. Leandro, pwede bang samahan mo muna ako dito? Nandito naman ako Lagi na lang ako nandito. Hindi sa ganon. Gusto ko sana yung kausapin mo naman ako. Miss na kita kausap. Ay, pagod lang kasi ako palagi. Pasensya na. Alam ko naman. Saka alam kong marami kang iniisip. Pero minsan pakiramdam ko,
Hindi mo na ako halos tinitingnan. Hindi naman sa nagrereklamo ako pero napapansin ko lang. Reyna, Okay lang. Baka emotional lang ako ngayon. hindi na nakisali si Jermaine. Subalit sa loob-loob niya, hindi simpleng emosyon lang yon. May nakikita siyang hindi na tama. At habang abala si Leandro sa pag-iwas ng tingin, mas lalong tumatatak sa isip ng dalaga ang mga maliliit na bagay na matagal niya nang napapansin. Ang madalas nitong pagngiti habang nakahawak sa cellphone, ang pagiging masungit kapag usapang sakit na ng kanyang ina, at ang biglang paglabas sa hallway para lang may kausapin. Nang tanghali, nagpaalam muna si Jermaine para bumili ng pagkain sa cafeteria. Paglabas niya ng kwarto, napahinto siya sa hallway. Mula sa malayo, nakita niyang nakasandal si Leandro sa pader habang nakatingin sa cellphone. At muli, nakangiti na naman ito. Yung ngiting matagal na niyang hindi nakikita kapag kasama si Regina. Tito Leandro, Mabilis na napatingin ng lalaki at agad ibinaba ang phone. Oh, bakit? bibili lang po ako ng pagkain. O sige, May gusto ka po ba? wala. Sa sagot na yon, naglakad na si Jermaine papunta sa cafeteria. May munting kutob na nagsisimulang sumiksik sa isip niya. Hindi pa niya alam kung ano, hindi pa niya alam kung sino. Subalit bilang anak na matagal nang nakasubaybay sa paghihirap ng kanyang ina, ramdam niyang may bagay na hindi sinasabi si Leandro. At hindi siya mapalagay hanggat hindi niya nalalaman yun. Samantala, mainit na ang sikat ng araw nang tuluyang bumangon si Veron mula sa kama. Hindi niya na binalikan pa ang usapan nila ni Leandro ngunit paminsan-minsan, napapatingin pa rin siya sa recent calls ng cellphone niya habang nag-aayos sa harap ng salamin. Wala si Hernan dahil maaga itong umaalis para sa site inspection at meeting ng kumpanya. Ilang araw na ring halos puro trabaho ang inaatupag nito dahil may paparating na project at may mga kailangang habulin bago ang susunod na convention. Sobrang abala pa rin ito kahit pakagagaling lang nito sa Cebu. Subalit habang si Hernan abala sa mga plano at deadlines, si Veron naman naghahanap ng paraan para aliwin ang sarili. Hindi niya iniisip na may mali sa ginagawa niya. Para sa kanya, simpleng saya lang ang makipag-usap, magpa-cute, at maramdaman na may mga lalaking napapatingin sa kanya. Ilang sandali pa, tumunog ang cellphone niya. Buong akala niya, si Leandro ulit yun ngunit nadismaya siya nang makitang ang asawa niya yun. Han, baka gabihin ulit ako mamaya ha? Bakit? Akala ko bababawi ka sa akin. Babawi naman talaga ako. Natapat lang talaga na naging busy ulit ako eh. Busy? Lagi na lang busy. Ay, Naku, huwag ka na magtampo agad. Alam mo namang para sa atin din to eh. Huwag ka mag-alala. Pag natapos ng project, tayo naman. Kahit weekend out of town. promise mo yan ha. Baka mamaya blueprint na naman ang kadate ko. Grabe ka sa akin. Sige na. Oh, kumain ka on time ha. Opo, architect. Ikaw rin. Huwag puro kape. Miss mo na ba ako agad? Sus, filingero. Hindi mo man sabihin. Alam ko naman yun. O sige na nga, patayin mo na tong call bago pa kita dramahan dyan. O sige, mamaya text ako. Sige, ingat. Pagkababa ng tawag, napabuntong hininga si Veron bago inilapag ang cellphone. Hindi naman siya galit kay Hernan. Ang totoo, mahal niya ang asawa niya. Subalit hindi rin niya maikakaila na namimiss niya yung dating si Hernan. Yung mas may oras, mas madalas ngumiti, at hindi laging pagod ang mukha. Pagkatapos mag-ayos, napagpasyahan niyang lumabas muna. Magpapagasolina sana siya bago dumiretso sa grocery. Nakasuot siya ng fitted blouse at maong nasakto lang. Ngunit tulad ng dati, alam niya kung paano dalhin ang sarili para mapansin. Hindi siya ang babaeng naghahabol.
Mas gusto niya yung siyang tinitingnan. Pagdating sa gas station, bumaba siya ng sasakyan. Isang batang gasoline boy ang agad lumapit. Moreno ang balat nito, matangkad at halatang bagong pasok pa lang sa trabaho. Good morning po, ma'am. Full tank po ba? Full tank, pero wag mo na akong gulatin sa presyo ah. Hindi naman po ako may hawak ng presyo, ma'am eh. Sayang naman, akala ko ikaw may control dito. Hihingi sana ako ng discount sa'yo, Pogi. Kung ako lang po, libre na siguro sa inyo. Sa ganda niyong yan eh. Ay wow, marunong ka palang mambola ha. Hindi po ha, joke lang yun. Mukha ka pang mahiyain pero may banat ka pala. Pwede na rin. Gwapo ka naman eh. Pwedeng papisil ng cute na mukha mo. Naku ma'am, nakakaya naman po. Hindi naman po ako cute eh. Habang kinakarga ang gasolina, napansin ni Veron ang pawis sa noo ng lalaki. Kumuha siya ng tissue mula sa loob ng sasakyan at iniabot dito. Ay, ma'am, okay lang po ako. Kunin mo na. Na pawis ka na eh. Pero sa bagay, mas gwapo ka kapag pinagpapawisan. Naku, salamat po. Nasusunog na nga po ako sa araw eh. Oo nga, pero bagay naman sa'yo. Bata ka siguro sa trabaho. Ganun lang po talaga ang buhay namin, ma'am. Matanong ko nga, may nagpapakilig ba sa'yo dito sa station? Wala po. Kayo pa lang po. Talaga lang ha? Bahagyang ngumiti si Veron habang tinatapik ang braso nito. Biglang napakamot sa batok ang lalaki habang napangiti rin. Ma'am, tapos na po. Ang bilis naman. Akala ko may chika pa tayo eh. Babalik naman po kayo siguro, no? Depende kung ikaw pa rin ang nandito. Araw-araw naman po akong naka-duty. Sige, see you na lang, Pogi. Bye. Napailing na lang ang gasoline boy habang pinanonood si Verong sumakay mula sa sasakyan. Habang papunta sa grocery, bahagyang napangiti si Veron. Ganun talaga siya. Minsan, hindi niya namamalaya na napapasobra na. Ngunit yun ang gusto niya. Hindi rin siya sumasama kung kani-kanino. Gusto niya lang talaga yung pakiramdam na may napapangiti siyang lalaki at may taong nagbibigay ng atensyon sa kanya. Sa kabilang banda ng lungsod, si Hernan, abalang-abala sa site. Halos hindi ito makatingin sa cellphone dahil sunod-sunod ang meeting at inspection. Wala itong ideya kung paano ginugugol ng asawa ang araw nito. Samantalang si Veron, matapos ang gas station, diretso na sa grocery para bumili ng ilang kailangan sa kondo. Pagpasok niya sa grocery, hindi rin agad siya namili. Naglibot muna siya habang may hawak na cart. Maya-maya pa, tumunog ang cellphone niya. Si Leandro ang tumatawag. Hindi niya agad sinagot at tinignan lang niyang screen bago niya pinatay ang tawag at ibinulsa ang phone. Mamaya ka na. Bulong niya sa sarili bago nagpatuloy sa pagkuha ng mga kailangan. Sa cashier, nagpunta siya sa pila kung saan may batang bagger na payat, maputi at mukhang college student pa lang. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon din. Ikaw ang mag-aayos ng mga pinamili ko? Opo, ma'am. Habang inaayos ng bagger ang pinamili, bahagyang yumuko si Veron para silipin ang ginagawa nito. Ay, ang galing mo pala. Ma'am? Maayos ka mag-arrange ha. Organized. Gusto ko yan. Ganito po talaga para hindi madurog, ma'am. Sana lahat organized, no? Kita naman sa katawan mo na magaling kang manamit at magandang tindig mo. Kailangan po eh. College ka? Opo, part-time lang po ako dito. Ay, sipag naman. Buti pa ikaw. May direksyon ang buhay. Bakit? Kayo po ba wala? Meron naman. Pero minsan, gusto ko rin ng may nag-aasikaso sa akin. Mukhang hindi naman po kayo mahirap asikasuhin, ma'am. Talaga? Bakit mo nasabi? Mukha po kayo mabait eh. Mabilis ka pala magtiwala sa panlabas na anyo. Hindi naman po.
Habang nilalagay nito ang huling grocery bag, bahagyang dumampi ang kamay ni Veron sa kamay ng lalaki. Oops, sorry. Okay lang po. Oh, bakit parang namula ka? Ha? Hindi po ah. Sus? Ma'am, ako na po ang magdadala sa sasakyan. Ay wow, sige, salamat. Ah, kasama po yun sa trabaho ko eh. Paglabas nila, maingat nitong inilagay ang mga pinamili sa likod ng sasakyan. Okay na po ma'am. Salamat. Welcome po. Ngumiti siya bago sumakay ng sasakyan. Pag-alis niya sa grocery parking, muli niyang napansin ang missed call ni Leandro. Saglit niyang tinitigan yun bago inilapag ang cellphone sa passenger seat. Hindi niya alam kung bakit gusto niyang tawagan pabalik, subalit hindi rin niya ginawa agad. Sa isip niya, may oras pa naman. At habang abala si Hernan sa trabaho at walang kaalam-alam sa nangyayari sa paligid ng asawa niya, si Veron naman patuloy na nilalaro ang atensyon na kusang lumalapit sa kanya na parang isang bisyong hindi niya kayang tigilan kahit hindi pa niya alam kung saan siya nito dadalhin. Sa kabilang banda, kinagabihan, muling bumisita si Leandro sa ospital dala ang ilang damit at toiletries para kay Regina. Galing pa siya sa trabaho kaya halatang pagod ang mukha nito. Subalit kahit pagod, hindi niya maiwasang silipin ang cellphone paminsan-minsan habang naglalakad sa hallway. Sa totoo lang, mula nang makilala niya si Veron, parang may bahagi ng araw niya na nagkaroon ng ibang kulay. Hindi yun alam ni Veron. Ang alam lang nito, interesado sa kanya si Leandro. Ngunit ang hindi nito alam, problemado ang lalaki at tila doon nito ibinubuhos ang atensyong hindi na niya mahanap sa magulong buhay niya. Ilang linggo na rin silang laging nagkakausap sa call at chat. Pagpasok ni Leandro sa kwarto, nadatnan niyang gising si Regina. Nakahiga ito habang nakatingin sa bintana. Humina na ang katawan nito dahil sa gamutan at kapansin-pansin na rin ang pagnipis ng buhok. Sa kabilang banda ng kwarto, sarado ang pintuan ng banyo. Nasa loob pala si Jermaine ngunit hindi yun napansin ni Leandro. Dumating ka rin sa wakas. Traffic eh. Dumaan pa ako sa bahay para kunin ang mga gamit mo. Kanina pa kita hinihintay. May dala akong damit mo. Salamat. Tahimik na inilapag ni Leandro ang paper bag sa mesa bago umupo sa tabi ng kama. Subalit ilang segundo pa lang, napansin ni Regina na muli na naman itong hawak ang cellphone. Leandro, Oh, pwede bang ako muna ang kausapin mo? ha? Napapansin ko kasi lagi ka nang may hawak na cellphone. Normal lang naman to eh. Hindi, Leandro. Hindi ganito dati. Ano bang gusto mong palabasin? Wala. Nagtatanong lang ako. Pagod lang ako kaya wag mo na sanang palakihin. Hindi ko pinapalaki. Gusto ko lang malaman. May iba ka bang iniisip? Napabuntong hininga si Leandro at ibinulsa ang cellphone. Reina, may sakit ka. Huwag ka nang gumawa ng issue. Issue? Hindi ba pwedeng nasasaktan lang ako? Ano bang gusto mong sabihin? Sino ang lagi mong kausap? Wala. Sa trabaho lang yon. Trabaho? Kahit madaling araw? Akala mo ba hindi ko napapansin? Leandro, may sakit ako pero hindi ako bulag at bingi. Ano bang problema? Problema ko? Leandro, maghapon akong nandito. Ikaw lang ang halos iniintay ko. Tapos pagdating mo, cellphone pa rin ang kaharap mo. Grabe ka naman magsalita. Mas grabe yung pakiramdam na parang hindi mo na ako nakikita. Bahagyang tumaas ang tono ng usapan.
Hindi napansin ni Leandro na sa loob ng banyo, tahimik na nakikinig si Jermaine. Napahinto ito sa paghuhugas ng kamay nang marinig ang salitang cellphone at ang nanginginig na boses ng ina. Pagod na nga ako tapos ganito pa. Ako rin pagod, Leandro. Hindi mo ba naiisip yon? Araw-araw akong natatakot dito. Hindi naman kita pinapabayaan ah. Hindi katawan ang sinasabi ko. Ikaw. Napayuko si Regina habang nangingilid ang luha. Parang ang layo mo na. Ayoko makipagtalo ngayon. Magpahinga ka na lang. Hindi na nagsalita pa si Leandro. Lumabas siya ng kwarto habang naiwan si Regina na umiiyak. Makalipas ang ilang segundo, saka palang lumabas ng banyo si Jermaine. Natigilan siya nang makitang umiiyak ang kanyang ina. Ma, ayos lang ako. Narinig ko yung usapan niyo ah. Huwag mo nang isipin yon, anak. Inaaway ka ba niya? Hindi. Pagod lang siguro siya. Subalit kahit yun ang sinabi ni Regina, hindi kumbinsido si Jermaine. Sa unang pagkakataon, may kutob siyang may itinatago si Leandro. Lumipas ang ilang araw, muling dumalaw si Leandro sa ospital. Tulad ng dati, may dala itong pagkain at ilang gamit. Ngunit habang kausap niya si Regina, dumating ang doktor. Sir Leandro, pwede po ba tayo sa labas? May gusto lang sana ako ipaliwanag tungkol sa kondisyon ni ma'am. Sige po. Sa pagmamadali, naiwan ni Leandro ang cellphone sa mesa. Bukas pa ang messenger at hindi niya yun napansin. Tahimik lang si Regina habang pinanonood silang lumabas. Si Jermaine naman, nakaupo sa sofa sa gilid. Ilang sandali pa, tumunog ang cellphone. Hindi niya sana papansinin ngunit napatingin siya at nakita ang pangalang Veron. At kasunod noon, lumitaw ang chat preview. Parang may humila sa dibdib ni Jermaine. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone. Nanginginig ang kamay niya habang binabasa ang screen. Busy ka ba? Akala ko tatawag ka. Nandito lang ako. Mamaya na lang paglabas ko. Iyon ang mga nabasa ni Jermaine. Sunod-sunod pa ang nasa baba. May mga selfie, may picture ni Veron at Leandro habang kumakain sa isang restaurant, may larawan ni Veron na nakangiti, at may ilang usapan na malinaw sa kanya. Na-miss mo ba ako o bored ka lang? Pareho siguro. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Jermaine. Bigla niyang naalala ang pag-iyak ng kanyang ina ilang araw nang nakakaraan. Yung malamig na pakikitungo ni Leandro, ang palagi nitong pagngiti habang hawak ang cellphone. At doon niya napagtagpi-tagpi ang lahat. Mabilis niyang ibinalik ang cellphone bago pa makabalik ang lalaki. Pagpasok muli ni Leandro, tila walang nangyari. Subalit si Jermaine, hindi na mapakali. Hindi niya sinabi sa inang nalaman. Ayaw niyang dagdagan pa ang sakit na dinadala nito. Kinagabihan, umuwi siya sa bahay ng lola Tesang niya. Pagpasok pa lang niya, napansin agad ng matanda ang bigat ng mukha niya. Oh, anong nangyari sa'yo? May problema ba si Regina? Napaupo si Jermaine bago tuluyang napaluha. Si Tito Leandro, may ibang babae yata. Nanlaki ang mata ni Lola Tesang. At habang isinasalaysay ng dalaga ang lahat ng nabasa at nakita niya, unti-unting nag-iba ang ekspresyon ng matanda. Kilala mo ba yung babae? Hindi, pero alam ko ang pangalan niya at nakita ko ang litrato niya sa cellphone. Kung ganon, ano ang pangalan niya? Veron po, Lola. Natahimik si Lola Tesang habang nakatingin sa malayo. At sa gabing yon, habang ang isang may sakit na babae walang kaalam-alam sa katotohanan, may 2 pusong sugatan na nagsimulang magdesisyon para sa paghihiganti. Samantala,
Madaling araw nang magising si Veron dahil sa matinding pangangati ng leeg niya. Akala niya nung una, kagat lang ng insekto o allergy sa bagong skincare na ginamit niya. Subalit nang humarap siya sa salamin ng banyo, bahagya siyang natigilan. May mapupulang pantal sa bandang leeg at balikat niya. Hindi naman yun sobrang lala ngunit kakaiba ang itsura. Tila tuyong balat na namumula. Ano ba naman to? Napakunot noo siya habang hinahawakan ng bahagi ng balat niya. Maya-maya, napakamot siya ulit. Habang sa kabilang bayan naman, tahimik namang nakaupo si Lola Tesang sa maliit nitong silid habang nakapatong sa mesa ang litrato ni Veron na nakuha ni Jermaine mula sa social media nito. Katabi noon ang ilang kandila at mga tuyong dahon na matagal nang itinatago ng matanda. Hindi alam ni Jermaine kung gaano kalalim ang alam ng lola niya sa ganitong bagay. Ang nasa isip niya lang, gusto niyang may mangyari sa babaeng pinaghihinalaan niyang sumira sa pamilya ng mama niya. Sigurado ko po ba rito? May mga taong hindi nadadala sa pakiusap, Apo. Hindi ko naman gustong mamatay siya, Lola. Pero hindi yan ang ipinagdarasal ko. Lola, gusto ko lang maramdaman niya yung sakit na nararamdaman ng mama ko. Hindi agad sumagot si Lola Tesang. Tahimik lang itong nakatitig sa larawan. Samantalang si Veron, matapos maligo, pilit na binabaliwala ang pantal sa katawan niya. Nag-makeup pa rin siya at nag-ayos gaya ng nakasanayan. Subalit habang sinusuklay ang buhok, napansin niyang may ilang hibla na sumama sa suklay. Napatingin siya rito at inisip na stress lang yun. Hindi pa rin siya nagpaapekto. Pagdating ng tanghali, nasa kondo siya habang naghihintay ng tawag ni Hernan. Maya't maya ang tingin niya sa cellphone. May ilang beses na rin niyang tinawagan ng asawa ngunit puro mabilis na sagot lang ang nakukuha niya. Ilang minuto pa, tumawag din ito. Hello Han, saglit lang nasa meeting ako. Saglit lang din naman ako. Kanina pa kita tinatawagan. Pasensya na, sunod-sunod kasi ang tao dito eh. Han, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Mamaya na, nasa conference room kasi ako eh. Hindi, kasi parang may nangyari sa akin. Ano nangyayari? Hindi ko alam. May pantal ako tsaka parang sobrang kati ng balat ko. Baka allergy lang yan. Hindi ko sigurado eh. Magpa-check up ka kung gusto mo. Pwede bang samahan mo ko? Han, honestly hindi ko kaya today. Again? Deadline kasi namin eh. Lagi na lang deadline. Ano bang gusto mong gawin ko? Iwan ko ang meeting? Hindi yun ang point ko. Veron, Okay na. Busy ka naman palagi eh. nag-aalala naman ako sa'yo. Nag-aalala pero hindi ko naman maramdaman. Hindi na niya hinintay ang sagot. Pinatay niya ang tawag at napabuntong hininga. Hindi naman niya gustong awayin si Hernan ngunit unti-unti siyang nauubos. Pakiramdam niya, kahit simpleng daing niya ay wala nang puwang sa schedule ng asawa. Kinagabihan, mas lalo siyang nainis nang mapansin niyang parang mas tuyo ang balat niya. May bahagi sa braso na tila kumukulubot at namumula. At ang mas nakakatakot, may buhok na naman sa unan. Napaupo siya sa kama habang nakatitig doon. Hindi niya napigilang kunin ang cellphone. Ilang segundo siyang nagdalawang isip bago tawagan si Leandro. Hello? Busy ka ba? Hindi naman. Bakit? Ano nangyari? Ewan ko. Gusto lang kitang kausap. May problema ba? O baka na-miss mo lang ako? Parang meron. At parang miss nga kita. Ay, nakakainis. Nasan ka ba ngayon? Nasa kondo lang. Puntahan kita? Huwag na no. Mag-usap na lang tayo dito sa cellphone. Habang kausap niya si Leandro, muling kumati at humapdi ang leeg niya. Napakamot siya ng napakamot hanggang mamula ang balat niya.
Aray! Ano nangyari? Ewan, sobrang kati kasi. Magpatingin ka. Baka may nakain ka na bawal sa'yo. Oo nga eh. Hindi alam ni Veron na habang tumatagal ang tawag nila, mas lalo namang umiinit ang balat niya. Pagkababa ng tawag, agad siyang tumakbo sa salamin. Nanlaki ang mata niya, tila mas namula ang leeg niya. At ang kuko niyang dati ay maayos at makinis, tila nagiging magaspang sa gilid. Hindi pwede to. Kinabukasan, mas lalo lang siyang nabahala. May ilang bahagi ng balat niya na tila tuyong-tuyo at parang may rashes na kumakalat. Sa kabilang banda, hindi rin tumigil si Jermaine sa pagmamanman. Matapos makita ang mga chat at larawan ni Leandro at Veron, ilang beses na niyang palihim na sinundan ng lalaki. At minsan, nasaksihan pa niya kung paano ito nakipagkita kay Veron sa isang cafe. Hindi naman sila sobrang lantad ngunit sapat na yon para magdikit-dikit sa isip niya ang lahat. Kinunan niya sila ng litrato mula sa malayo. Pag-uwi niya, nagsimula siyang mag-research tungkol kay Veron. Social media, tag photos, at mga lumang post. At doon siya natigilan. May litrato si Veron kasama ang isang lalaki at napag-alaman niyang Hernan ang pangalan nito. May wedding photo pa ang mga ito. May asawa pala siya. Bigla siyang napaupo. Hindi lang pala kabit sa paningin niya ang babae. May sarili rin pala itong asawa. At lalong sumama ang loob niya. Hindi sapat na mama ko lang ang nasasaktan. Makalipas ang ilang oras, nakita niya ang pangalan ni Hernan sa profile. Matagal niyang tinitigan ang screen. Nag-aalangan siya ngunit nang maalala niya ang pag-iyak ng ina sa ospital, naging buo ang loob niya. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone. At sa unang pagkakataon, nagpasya siyang kontakin ng lalaking walang kaalam-alam sa totoong nangyayari sa likod ng buhay mag-asawa nila. Makalipas ang ilang araw, tanghali noon nang dumating si Hernan sa isang restaurant sa lungsod matapos makatanggap ng mensahe mula sa hindi kilalang babae na nagpakilalang si Jermaine. Halos 2 araw din siyang nag-alangan bago pumayag makipagkita. Nung una, inakala niyang scam o kung anong biro lang yon. Subalit nang banggitin ng babae ang pangalan ni Leandro at ang asawa nitong may sakit at si Veron, napaisip siya. Sa totoo lang, wala siyang ideya kung bakit siya kinontak ng isang estranghera. Habang si Hernan, abala sa trabaho nitong mga nakaraang buwan, wala rin siyang kaalam-alam na may unti-unti nang nabubuong lihim sa paligid niya. Pagpasok niya sa restaurant, agad niyang nakita si Jermaine sa isang sulok. Simple lang ang bihis nito at halatang kinakabahan. Sir Hernan? Ikaw si Jermaine? Opo. Salamat po at pumunta kayo. Diretsoy na natin Bakit mo ako gusto makausap? Pasensya na po kung biglaan, pero may kailangan po kayong malaman. Tungkol saan? Tungkol po sa asawa niyo at kay Tito Leandro. Alam kong mahirap paniwalaan pero sana pakinggan niyo po muna ako. Habang nagsisimula ang usapan nila, sa kabilang bahagi naman ng restaurant, kapapasok lang ni Veron. Nakasuot siya ng mahabang balabal para matakpan ang leeg at braso niya. Sa mga nakaraang araw, lalo pang lumala ang kondisyon niya. Mas magaspang ang balat, may mapupulang rashes at mabilis nang malagas ang buhok. Halos hindi na siya lumalabas ngunit dahil gustong-gusto niyang makita si Leandro, naglakas loob siyang makipagkita. Habang naglalakad papunta sa loob, bigla siyang natigilan. Mula sa malayo, nakita niya si Hernan at may kasama itong babae dahilan para lumaki ang mata niya. Hernan? Mabilis siyang nagtago sa gilid at muling sumilip. Tahimik na magkausap sina Hernan at Jermaine. At sa sobrang inis at selos, agad na nag-init ang ulo niya. Kaya pala. Hindi na siya nakapag-isip pa.
Mabilis siyang naglakad papunta sa mesa nila. Veron, Wow ah, busy ka pala ha. anong ginagawa mo rito? Ako pa ngayon ang tatanungin mo? Akala ko ba may meeting ka? Akala ko ba trabaho? Ikaw si... Sino siya, Hernan? Veron, huwag kang gumawa ng eksena rito. Eksena? Ako pa talaga? Kanina pa siguro kayo dito, no? Ang kapal ng mga mukha nyo! Hindi mo alam ang sinasabi mo. Talaga? Kaya pala wala kang oras sa akin? Tumigil ka. Hindi yan ang dahilan. Sus, ang kapal mo naman. Ako pang pinagmukha mong demanding. Ma'am, pwede nyo ba akong pakinggan? At ikaw, alam mo bang may asawa yung kasama mo? Hindi po ako nakakaya ka. Mukha ka pang bata pero haliparot ka na. Tama na. At bakit? Natamaan ka? Hindi mo alam kung ano ang totoo. At sa hindi inaasahang pagkakataon, may boses na sumingit mula sa likuran. Veron? Parang huminto ang mundo. Mabagal na napalingon si Veron at nanigas siya. Nakatayo si Leandro ilang hakbang mula sa kanila. Nanlaki rin ang mata nito nang makita si Hernan at si Jermaine. Jermaine? Tito Leandro, Ikaw si Leandro? Anong ginagawa mo rito, Jermaine? ako dapat ang magtanong yan sa inyo. Bakit kasama mo siya? At doon, tuluyang naguluhan si Leandro nang mapatingin kay Hernan at kay Veron. Teka, sandali. Leandro, Magkakilala kayo? Asawa ko si Veron. Ano? Leandro, Asawa mo? Veron, bakit hindi mo sinabi sa akin? makinig ka muna. Hindi mo sinabi na may asawa ka. At hindi rin niya alam na may asawa ka pala, Tito Leandro. Teka lang, ano bang ibig mong sabihin? Hindi ako babae ng asawa mo. Ha? Anak ako ng asawa ni Tito Leandro. Mama ko si Rina, yung babaeng nakaratay sa ospital habang nakikipagkita sa iyo ang asawa niya. Hindi agad nakapagsalita si Veron. At sa gitna ng tensyon, napahawak siya sa balabal niya. Subalit sa pagmamadali at pagkilos niya, biglang nahulog yun. Napasinghap ang mga tao sa paligid nang lumantad ang leeg at braso niya. Mapula at may rashes na tila naaagnas. Nanlaki ang mata ni Hernan. Han? Ano nangyari sa'yo? Wag niyo akong tignan. Diyos ko. Habang nanginginig si Veron, dahan-dahang inilabas ni Jermaine ang cellphone niya. Ito po. Ito ang gusto kong ipakita sa iyo, Sir Hernan. Isa-isa niyang ipinakita mga litrato. Selfie ni na Veron at Leandro, mga kuha sa cafe, larawan habang magkasamang kumakain, at ilang screenshots ng usapan. Tahimik si Hernan habang nakatitig sa screen. Unti-unting namumula ang mukha niya. At sa unang pagkakataon, wala nang maitanggi pa si Veron. Kasunod ng katahimikan sa restaurant, nanatiling nakatitig si Hernan sa cellphone na hawak ni Jermaine. Isa-isang dumaan sa isip niya ang mga litrato, mga ngiti ni Veron sa tabi ng ibang lalaki, at mga usapang hindi niya kailanman inakalang mababasa niya tungkol sa asawa niya. Samantalang si Veron naman, nanginginig habang pilit tinatakpan ng leeg at braso niyang may mapupulang sugat at tila unti-unting naaagnas. Ang mga taong kanina ay simpleng kumakain lamang, napapatingin na sa kanila. Sa kabilang banda, si Leandro, nananatiling nakatulala sa revelasyong may asawa pala si Veron. At sa gitna ng lahat ng yon, si Jermaine ang pinakatahimik ngunit sa mga mata nito, naroon ang galit na matagal ng kinimkim para sa kanyang inang unti-unting inuubos ng sakit. Ano? Hindi ka na makatanggi ngayon, oh? Hindi. Makinig ka muna. Makinig? Alam mo bang ilang buwan ang nakaratay ang mama ko sa ospital? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Habang busy ka sa pagpapakyut at pakikipagkita sa asawa niya, may isang babaeng unti-unting nawawalan ng buhok at parang nauupos na kandila dahil sa cancer.
Cancer? Oo, cancer! Hindi pinili ng mama ko maging ganito. Hindi niya piniling pumangit. Hindi niya ginustong manghina at malagas ang buhok niya. Pero habang nilalabanan niyang sakit, nakuha pa rin siyang lukoy ng asawa niyang si Leandro. Napatingin si Veron kay Leandro na tila nawalan din ng boses. Leandro, totoo ba? Oh, may cancer nga si Regina. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ko alam kung paano. Hindi mo alam? O baka hindi mo lang gustong masira ang kasiyahan ninyo? Hindi ko talaga alam. Pero nangyari pa rin. At alam mo, tama lang siguro yan nangyayari sa'yo ngayon. Habang may isang babaeng unti-unting nauubos dahil sa sakit, ikaw naman ngayon, unti-unting pumapangit. Nalalagas ang buhok mo, naaagnas ang balat mo. Tama lang siguro para maramdaman mo kahit konti ang sakit ng mama ko. Teka, Jermaine, Kanina pa kita tinitingnan. Takot na takot ka sa itsura mo ngayon, oh. Pero yung mama ko, araw-araw niyang tinitingnan sa sarili niya sa salamin. Habang nawawala ang buhok niya dahil sa chemo. Hindi, wag naman ganito. at doon biglang napatitig si Leandro kay Jermaine. Tila may biglang nabuo sa isip niya. Naalala niyang sinabi ng dalaga, paglalagas ng buhok at pagkaagnas, mga bagay na hindi niya kailanman sinabi rito. Sandali, paano mo nalaman na naglalagas ang buhok ni Veron? Ano? Yang sinasabi mo, yung buhok, yung balat niya. Nakikita naman ah. Hindi mo dapat alaman lahat ng yan. Ano bang ibig mo sabihin, Tito Leandro? Jermaine, may ginawa ba kayo ng lola mo? Natahimik ang paligid. Si Hernan, napatingin din at si Veron ay natigilan. Sagutin mo ko, may kinalaman ba kayo sa nangyayari kay Veron ngayon? Bahagyang tumigas ang mukha ng dalaga. At sa unang pagkakataon, hindi na ito tumanggi. Oo. Ano? Jermaine, Hindi ko itatanggi. anong ginawa nyo? Ang dapat namin gawin para sa mama ko. Hindi ka ba nag-iisip? At kayo, nag-isip ba kayo habang niloloko niyo siya? Jermaine! Pagod na akong makita ang mama kong umiiyak. Pagod na akong marinig siyang nagtatanong kung bakit parang wala ka ng ganang kausapin siya. Habang kayo masaya, ang mama ko naghihintay kung mabubuhay pa ba siya. Kaya ginawa ni Lola ang kulam. Biglang napahawak si Veron sa mesa. Parang nawalan siya ng lakas. Kulam? Hindi lahat nadadala sa pakiusap. Hindi. Anong ginawa ni Lola Tesang? Tinulungan niya ako. Diyos ko, narinig yun ni Veron. At doon, tuluyang nawala ang natitira niyang tapang. Lumapit siya kay Jermaine. Jermaine, pakiusap. Alisin niyo to sa akin. Kung ano man ang kasalanan ko, patawarin niyo ako. Pakiusap. Nagkamali ako, oo. Pero wag naman sanang ganito. Yung mama ko ba may pagpipilian? Pakiusap, natatakot ako. Ayoko nito. Ayoko. Please. Pero nanatiling malamig si Jermaine. Wala itong sinabi. Wala ring bakas ng awa sa mukha. Maya-maya, kinuha nito ang bag. Jermaine, huwag kang umalis! Tapos na ang kailangan kong sabihin. Hindi pa tayo tapos! Ako tapos na. Hindi na ito lumingon pa at tahimik na naglakad palabas ng restaurant. Samantalang si Hernan, nananatiling nakatayo habang mabigat ang paghinga. Hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat ng narinig at nakita. Dahan-dahan niyang ibinaba ang cellphone. Hernan, makinig ka sa akin. Ano pa? Please. Ano pa ang gusto mong sabihin? Nagkamali ako. Nagkamali? Yan lang? Hindi ko planado to. Hindi ko gusto. Hindi mo planado pero nangyari ng paulit-ulit. Han, Tama na. Tumalikod si Hernan at mabilis na naglakad palabas.
Hernan, please, wag mo akong iwan. Ngunit hindi huminto si Hernan. Samantalang naiwan naman si Leandro sa gitna ng restaurant na nanatiling tulala. Hanggang sa unti-unti siyang napaupo sa bakanting upuan at napahawak siya sa noo. Tila sabay-sabay na bumagsak ang lahat sa kanya. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, wala siyang maisip na dahilan para takasan ng realidad na siya rin ang gumawa. Walang sino man ang nagsalita habang pauwi sina Hernan at Veron. Paminsan-minsan, napapahawak si Veron sa balabal niya habang pilit tinatakpan ng leeg at braso niyang lalong namumula. Samantalang si Hernan, nakatingin lang sa daan habang mahigpit ang hawak sa manibela. Hindi niya alam kung galit ba ang nangingibabaw o sakit. Ang lalaking sanay magplano ng bahay at gusali, tila walang maisip na paraan para ayusin ang wasak nilang pagsasama. Pagdating sa kondo, tahimik na pumasok si Hernan. Hindi na niya hinubad agad ang sapatos at dumiretso lang sa sala. Naiwang nakatayo si Veron sa may pintuan habang nanginginig ang kamay. Hernan, please, makinig ka muna sa akin. Ano pa bang hindi ko alam? Alam kong wala na akong karapatan pero gusto ko lang magsabi ng totoo. Napabuntong hininga si Hernan bago napaupo sa sofa. Sige, magsabi ka ng totoo sa akin. Pero sana, yung buong katotohanan. Unti-unting lumapit si Veron. Halatang takot at pagod na rin. Nagsimula lang sa attention. Sa feeling na may nakakapansin sa akin. Hindi ko balak na umabot sa ganito. Pero umabot na. Oo, at kasalanan ko yun. Alam kong mali ako. Hindi ko na ipagtatanggol ang sarili ko. Nagustuhan ko ang atensyon. Yung may naghahanap sa akin. May gustong kausap ako. May nagpaparamdam na importante ako. Hindi kita niloko dahil sa hindi kita mahal. Mas masakit yata yun. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero nangyari. At nagsisisi ako. Alam mo kung anong pinakamasakit? Yung pakiramdam na habang abala akong magtrabaho para sa atin, may iba na palang pumupuno ng pagkukulang ko. Hindi ko sinasabing kasalanan mo. Pero may pagkukulang din ako. Ayoko magsinungaling. Narinig kong sarili ko kanina habang iniisip ko lahat. Ilang beses ka bang humingi ng oras sa akin? Ilang beses kitang pinaghintay. Hernan, Hindi ko napansin na unti-unti ka na palang lumalayo. Lagi kong sinasabi para sa atin lahat ng trabaho ko. Pero nakalimutan kong may asawa pala akong naghihintay sa bahay. pero hindi pa rin tama ang ginawa ko. Oo, mali ka. At mali rin ako sa ibang paraan. Galit ka ba sa akin, Han? Galit, nasaktan, nahihiya. Halo-halo eh. Sorry. Please, patawarin mo ako. Sorry talaga. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Napatingin si Hernan sa namumula nitong balat. Masakit ba yan? Itong balat ko. Sobra. At natatakot ako. Dahan-dahang pumikit si Hernan bago tuluyang lumapit at inabot ang kamay nito. Ayokong makita kang ganyan. Hindi mo ba ako iiwan? Hindi ko alam kung gaano katagal bago ako tuluyang makakapagpatawad. Pero ayokong iwan ka habang ganyan ang kalagayan mo. Hindi ko deserve to. Patawad. Patawad talaga. Baka pareho tayo nagkamali. Pero kung may paraan pa para ayusin to, gusto kong subukan. Ayoko na kay Leandro. Wala na yun. Gusto ko na lang itama ang lahat. Kung ganon, kailangan nating harapin yung nasaktan. Kailangan natin si Jermaine. Kinabukasan, nakipag-ugnayan sila sa dalaga. Matapos ang ilang mensahe, pumayag itong makipagkita sa isang tahimik na cafe. Pagdating ni Hernan at Veron, nadatnan nilang mag-isa si Jermaine. Tahimik lang itong nakaupo habang nakatingin sa labas. Ang akala ko hindi na kailalapit eh. Jermaine? Hindi na nagpaligoy-ligoy si Veron. Paglapit pa lang,
Agad na siyang napaluha. Humihingi ako ng tawad. Hindi ko alam yung tungkol sa mama mo. Hindi ko alam na may cancer siya. Pero kahit na anong dahilan, mali pa rin ako. Hindi ko nababalikan si Leandro. Lalayo ako. Kalilimutan ko siya. Pinapangako ko yan. Totoo yan. At kung pwede, pakiusap. Ihingi mo ako ng tawad sa mama mo. Hindi man niya ako mapatawad. Gusto kong malaman niyang nagsisisi ako, Jermaine. Please, alisin niyo na yung kulam sa akin. Natatakot na ako. Sandaling tumingin si Jermaine kay Hernan bago muling bumalik kay Veron ang tingin. Akala mo ba madali para sa akin ang lahat ng to? Alam kong hindi. Araw-araw ko nakikita ang mama ko. Minsan hindi na siya makatulog sa sakit. Tapos bigla akong malalaman na may ibang babae pala ang asawa niya. Galit ako sa'yo. Sobrang galit ako sa inyo ni Tito Leandro. Kung hindi lang siya mahal ni Mama, baka nadamay na siya. Pero sige, may isa lang akong pakiusap. Ano yun? Huwag nating ipaalam kay Mama ang ginawa ni Tito Leandro. Hindi niya alam? Hindi. At ayokong malaman niya pa. Cancer na nga ang kalaban niya. Ayoko nang dagdagan pa yung bigat na dinadala niya. Kung may natitira pa kayong konsensya, hayaan natin maging tahimik ang natitira niyang panahon. Pangako, hindi ko guguluhin ang buhay niyo. Tahimik na tumango si Jermaine. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gulo, hindi galit ang nangibabaw sa pagitan nila kundi ang bigat ng mga sugat na pare-pareho nilang kailangang harapin. Pero tandaan mo to, hindi pa kita napapatawad. Nang sumunod na araw, maagang nagising si Jermaine dahil sa sunod-sunod na tawag mula sa ospital. Agad siyang kinabahan at mabilis na bumangon mula sa kama. Kasalukuyan pa lamang sumisikat ang araw habang nagmamadali siyang magbihis. Sa sala, nadatnan niya si Lola Tesang na tahimik na umiinom ng kape. La, tumatawag ang ospital. Bakit? May nangyari ba kay Regina? Hindi ko po alam. Mabilis siyang lumabas ng bahay habang kinakabahan. Sa buong biyahe papunta sa ospital, kung ano-anong posibilidad ang pumapasok sa isip niya. Kagagaling lang kasi ng mama niya sa huling chemo session ilang araw ang nakalipas at hinihintay pa nila ang final test results. Hindi niya maikakaila na takot siya. Kahit gaano siya katapang sa harap ng ibang tao, ibang usapan kapag ang buhay ng mama niya ang nakasalalay. Pagdating niya sa ospital, agad siyang dumiretso sa kwarto ni Regina. Naroon ang doktor at ilang nurse habang nakaupo sa gilid ng kama si Leandro. Halatang puyat at magulong-magulo pa rin ang isip nito matapos ang mga nangyari. Jermaine, mabutit dumating ka na. Dok, okay lang po ba si Mama? Actually, may magandang balita tayo. Lumabas na ang final results. Maganda ang naging response ng katawan niya sa treatment. Dok, Cancer-free ka na! Parang tumigil ang mundo. Nanlaki ang mata ni Jermaine bago mabilis na napaluha. Dok, totoo po ba? Oh, kailangan pa rin ng regular monitoring pero sa resulta ng tests, wala tayong nakitang active cancer cells. Napahagulgul si Jermaine habang mabilis na yumakap sa ina. Ma, magaling ka na. Salamat po, Diyos ko. Anak, tahimik namang napayuko si Leandro habang namumuo ang luha sa mata. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng maluwag na paghinga. Subalit kasabay noon ang mas mabigat na konsensya. Pagkaalis ng doktor, tumingin si Regina sa dalawa. Bakit parang kayo pang umiiyak para sa akin? Masaya lang kami, Ma. Akala ko kung ano na eh. Napangiti si Jermaine ngunit hindi pa rin mapigilan ang pagluha. Samantalang si Leandro, tahimik lang. Leandro, okay ka lang ba? Oo, masaya lang ako.
Pero alam niyang hindi lang sayang nararamdaman ito. Makalipas ang ilang oras, lumabas muna si Jermaine ng ospital. Sa hallway, nadatnan niya si Leandro. Jermaine, salamat sa pag-aalaga mo sa mama mo. Responsibilidad ko po yun. Alam kong galit ka pa rin sa akin. Hindi na lang galit ang nararamdaman ko noon. Sorry, wala akong excuse. At yung tungkol kay Veron, Hindi ko na alam kung anong dapat kong maramdaman. ako may kasalanan. Hindi siya dapat managot mag-isa. Sandaling natahimik ang dalaga bago bumalik sa isip niya ang sinabi ng doktor. Cancer-free. Biglang may kung anong lumuwag sa dibdib niya. Tila unti-unting nabawasan ang galit na matagal niyang pinasan. Kinahapunan, umuwi siyang tahimik sa bahay. Nadatnan niya si Lola Tesang na nag-aayos ng mga tuyong dahon sa mesa. Oh, anong sabi ng doktor? Dahan-dahang napangiti si Jermaine habang nangingilid ang luha. Cancer-free na si Mama. Totoo? Opo. Napaupo si Lola Tesang habang napapikit. Lola? Tama na. Ayoko na. Galit po ako noon, sobra. Pero buhay po si Mama at gumaling siya. Papaano yung ginawa nila? Mali pa rin po. Pero ayoko nang may masira pang buhay. Napatingin siya sa mga kandila sa mesa. Lola, pakiusap. Itigil na po natin ang kulam. Matagal bago nagsalita ang matanda. Sigurado ka ba? Opo. Napatawad mo na sila. Hindi ko alam kung ganun kadali. Pero gusto ko na po magpatawad. Tahimik na tumango si Lola Tesang. Kung yan ang gusto mo. Kinagabihan, habang nasa kondo sina Hernan at Veron, napansin ni Veron na tila humuhupa ang hapdi sa balat niya. Ilang araw na siyang halos hindi makatulog ngunit ng gabing yon, tila may unti-unting gumagaan. Napatingin siya sa salamin. Hindi pa man tuluyang nawawala ang mga bakas ng pamumula, ngunit tila humihinto na ang paglala. Hernan, Oh, bakit? parang Nakuhan, mukhang humupa na mga sugat mo Maya-maya, tumunog ang cellphone ni Veron. Si Jermaine. Nagkatinginan sila at dahan-dahang sinagot ni Veron. itinigil na ni Lola. Jermaine, talaga? Ay, Diyos ko. Hindi ibig sabihin nun, okay na ang lahat. Alam ko. Pero cancer-free na si Mama. Talaga? Magaling na ang mama mo? Oo. Napapikit si Veron habang tuluyang tumulo ang luha. Salamat sa Diyos. At sana, dito na rin matapos ang lahat. Promise, hindi ko naguguluhin ang buhay niyo. Tahimik na napabuntong hininga si Jermaine. Mag-ingat ka na sa mga susunod mong desisyon. Pagkababa ng tawag, napaupo si Veron habang umiiyak. Tahimik siyang niyakap ni Hernan. Sa kabilang banda, si Leandro nakaupo sa tabi ng kama ni Regina habang hawak ang kamay nito. Oh, bakit parang ang tahimik mo? Iniisip ko lang na punti ka nang mawala sa akin. Pero hindi nangyari. Napayuko si Leandro at sa sandaling yun, alam niyang may mga kasalanang hindi madaling kalimutan. Ngunit may mga pagkakataong binibigyan ka pa rin ng buhay para itama ang mga nasira mo. May mga pangaharot na akala mo, simpleng biro lang. Subalit kapag hinayaan mong lumalim at lumampas sa hangganan, maaari ka nitong dalhin sa problemang hindi mo inaasahan. At minsan, bago mo pa ma-realize ang mali,
May mga pusong nasaktan na at mga buhay na muntik ng tuluyang masira. Ngunit kung may totoong pagsisisi, pag-amin, at pagpapatawad, may pagkakataon pa ring magsimulang muli. Wakas! Ayun na nga mga ka-DC. Nakatapos na naman tayo ng isang magandang kwento na sana kinapulutan nyo rin ng aral. Kung nakaabot po kayo sa puntong ito, maraming salamat. Palambing na rin, paki-like, comment, share at subscribe para masuportahan yung channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment nyo kung sino yung karakter ko na paborito nyo sa mga binosesan ko. Eto sila sa mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang mga ka-DC, yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat character, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Huwag nyo rin kalimutang i-comment kung ano masasabi nyo sa kwento natin ngayon ha. Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. Oh, trivia ulit tayo. Sa trivia kahapon, may mga nagtatanong kung ako rin bang nagboses noon kay Sedi ang munting prinsipe. Hindi po, pero kasama rin po ako sa cast noon. Ang binosesang ko po doon ay si Colleen. O, di ba? Batang babae na naman. Halos magkasunod na pinalabas yun noon sa TV. Pero alam nyo ba na ang nagboses naman kay Sedi noon ay ang lola ko na isa ring mahusay na voice actor at radio talent na si Oli de Guzman Maylas? Pero nasa langit na siya ngayon. Bukod kay Sedi, boses niya rin si Lavinia at Becky ng Princess Sarah, siya rin si Sailor Moon, at si Maria ng Von Trapp Family Singers. Nasa linya po ang pamilya namin ng mga voice actor. Kaya malamang, sa kanya ko rin naman itong talent ko. Pati na sa lolo ko na isa ring mahusay na direktor noon na si Lucio Bros Maylas. Magkasama na sila ngayon sa langit. Shoutout sa inyo dyan, Mama at Dad. Sana naririnig nyo pa rin ako dito. Oh, ang dami ko ng trivia sa inyo ha. Sa mga susunod na upload natin, mas marami pa akong trivia. Sa ngayon, shout out muna tayo. Shout out kina Jeng Maylas at Lauren Boyles ng California, USA, Bombom Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, pati na rin kay Kenneth na rider ng Manila, kay Puds at Lois ng Manila, kay Keisha Chua ng Torrance, California, kay Tanod Potpot Maylas, Helen Fernandez na nasa Cainta, Rizal at sa Fernandez family ng Pangasinan, pati sa mga pamangkin yung sina Pauline, Pampam at Fatima, Arvid Shane Heberg Channel, Rowena Lunario, Belen Malbas, Lady Dam, Grace Ardiente, Grace 0728, Ronald Bel Sabahado, Norvia Cabanero, Jerry Santos Cuyuga ng Tinambak, Camarines Sur, Mary Sabas, Nene Parabas, Helen Grace ng California, Orange County, Lynn Arzaga, Inday na OFW ng Bahrain, Roseda Bakel ng Sultan Kudarat, Pamela Allen, Miss Maura. Next time, magsasample po ako ng boses ni Jack ng Titanic. Mercy Grace Shotting, Lisa Takada, I'm Arlene ng California, USA, Larcy Siriban, Kim Bara, April Joy Principal, Irma Umali, Elizabeth Duncan ng Texas, USA, Fiona Rotero, Bing Lanceta ng Hong Kong, Luz Claro, Cristina Peru, Gay Somodio, Aurora Buenavista, Joyce, Mestisang Bangus ng Japan, Purificacion Fernandez Dulay, Annalyn Zorca, Judith Bautista, shoutout kina Maria at Joel Oros ng Sydney, Australia at happy birthday daw po kay Lizelle Velasco, Shane Jodins ng Villa Iloilo at kay Kimpoy Feliciano. Pasensya na po sa mga hindi ko pa na siya shoutout. Abangan nyo po sa mga susunod na upload natin. Talaga pong binabalikan ko yung mga hindi ko pa na siya shoutout para mabigyan ko naman po ng pagkakataon. Kumusta po sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa? Mag-iingat po kayo palagi dyan. O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin ha. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Bye!